Hindi lahat ng papasok sa 2026 ay uunlad. Marami ang papasok na dala pa rin ang parehong ugali, parehong emosyon, parehong dahilan kung bakit sila naiwan. Ang tanong ay hindi kung ano ang plano mo ngayong taon. Ang mas mahalagang tanong ay, handa ka bang tahimik na baguhin ang sarili mo kahit walang pumapansin? Maraming tao ang gustong umangat pero ayaw nilang bitawan ng ingay. Gusto nila ng resulta pero gusto rin nila ng papuri habang ginagawa ito. Pero ang totoo, ang tunay na pagbabago ay hindi maingay. Hindi ito ina-announce, hindi ito ina-explain, at lalong hindi ito ipinagmamayabang. Sa Stoic wisdom, ang taong may direksyon ay hindi nagmamadali magsalita. At sa pananaw ng pananampalataya, ang gawa na may magandang layunin ay ginagawa kahit walang nakakakita. Ngayong taon ay hindi taon ng pagpapaliwanag, hindi taon ng pakikipagtalo, hindi taon ng pagpapatunay sa iba. Ito ang taon ng pagpili ng sarili, hindi sa paraang makasarili, kundi sa paraang responsable. Responsableng linisin ang isip, responsableng disiplinahin ang emosyon, responsableng putulin ang mga bagay na tahimik na sumisira sa iyo. Marahil mapapansin mo, habang mas nagfo-focus ka sa sarili mo, mas kaunti ang maiintindihan ka, mas kaunti ang susuporta, mas kaunti ang makakaalam ng tunay mong ginagawa. At ayos lang iyon. Dahil ang taong seryoso sa pagbabago ay hindi humihingi ng permiso at hindi naghihintay ng palakpak. Kung handa kang pumasok sa 2026 na mas tahimik, mas disiplinado at mas malinaw ang direksyon, manatili ka hanggang dulo ng video na ito dahil pag-uusapan natin kung paano ka magfo-focus sa sarili mo nang hindi nawawala ang dangal, hindi sinisira ang pananampalataya at hindi kinakain ng emosyon ng ibang tao. Kung handa ka sa ganitong uri ng pag-unlad, i-like mo ang video na ito. I-share kung may kakilala kang kailangang makarinig nito. At mag-subscribe para sa mas malalim na aral tungkol sa disiplina, karakter at buhay. Maraming salamat. Bakit hindi ka makafocus sa sarili mo? Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi makafocus ang tao sa sarili niya ay hindi kakulangan sa oras, hindi kakulangan sa kakayahan, kundi pagiging dependent sa emosyon ng iba. Kapag ang galaw mo ay nakaangkla sa nararamdaman ng ibang tao, nawawala ang direksyon ng sarili mong isip. Kung masaya sila, gumagalaw ka. Kung malungkot sila, humihinto ka. Kung nagtatampo sila, nagigilty ka. Unti-unti, hindi mo na namamalayan na ang buhay mo ay refleksyon na lamang ng emosyon ng iba. Ito ang tahimik na anyo ng pagkakagapos. Walang tanikala, walang kulungan. Pero hindi ka makaalis. Sa Stoic na pananaw, ang taong hindi kayang ihiwalay ang sariling isip sa emosyon ng iba ay madaling manipulahin, hindi dahil masama ang iba, kundi dahil hindi malinaw ang hangganan. At sa pananaw ng pananampalataya, kapag ang kapayapaan mo ay nakasalalay sa reaksyon ng tao, unti-unti mong inililipat ang bigat ng puso mo mula sa Diyos patungo sa nilikha. Dito nagsisimula ang pagod na walang pangalan. Pagod ka, pero hindi mo alam kung saan nanggaling. Pagod ka, pero wala ka namang mabigat na ginagawa para sa sarili mo dahil ang enerhiya mo ay nauubos sa pag-aayos ng emosyon ng iba. Sa ganitong kalagayan, mahirap mag-focus sa sarili. Dahil sa tuwing susubukan mong bumalik sa sarili mong direksyon, may hihila pabalik sa'yo, hindi gamit ang kamay, kundi gamit ang emosyon. Stoic reflection. Hindi ka nawawala dahil wala kang direksyon. Nawawala ka dahil mas inuuna mo ang damdamin ng iba kaysa sa katotohanan ng sarili mo. At dito pumapasok ang tahimik na aral ng Stoicism. Hindi lahat ng nararamdaman ng tao ay responsibilidad mong pasanin. Ang pagiging makatao ay hindi nangangahulugan ng pagiging emosyonal na alipin. Kung gusto mong mag-focus sa sarili mo sa ngayong taon, kailangan mong matutunang makaramdam. Nang hindi nadadala, kailangan mong matutunang umunawa. Nang hindi nawawala sa sarili, dahil hanggat umaasa ka sa emosyon ng iba para makaramdam ng katahimikan, hinding-hindi ka magiging buo. Ang tahimik na pagkaalipin sa opinyon ng iba. Maraming tao ang nagsasabing gusto nilang mag-focus sa sarili nila. Pero sa likod nito, may isang tanong na patuloy na bumubulong sa isip nila. Ano kaya ang iisipin nila? Ito ang ugat ng need for approval. Hindi mo kailangan ng utos para tumigil. Sapat na ang posibilidad na hindi ka magustuhan. Kaya bago ka kumilos, iniisip mo muna kung tatanggapin ka. Bago ka magsalita, tinitimbang mo muna kung may masasaktan bago ka pumili ng direksyon.
Hinihintay mo muna kung may sasang-ayon. Unti-unti, hindi mo na namamalayan na ang buhay mo ay hindi na ikaw ang nagdedesisyon, kundi ang takot mong hindi ka maaprubahan. Sa Stoic na pananaw, ito ang kabaligtaran ng kalayaan dahil ang taong nabubuhay para sa palakpak ay takot sa katahimikan. Si Epictetus ay may malinaw na paalala, "If you want to improve, be content to be thought foolish." Ibig sabihin nito, kung gusto mong umunlad, kailangan mong tanggapin na may mga panahong mali ang tingin nila sa'yo. May mga panahong hindi ka nila maiintindihan at may mga panahong hindi ka nila pipiliin at ayos lang iyon. Sa pananaw ng pananampalataya, ang paghahanap ng papuri ng tao ay tahimik na paglayo sa mabuting layunin dahil kapag ang layunin mo ay palakpak, hindi na malinaw kung para kanino mo ginagawa ang iyong ginagawa. Dito nagiging mapanganib ang need for approval. Hindi dahil masama ang magustuhan, kundi dahil kapag naging kailangan, nagiging kulungan. Kulungan na gawa sa ngiti, kulungan na gawa sa papuri, kulungan na ikaw mismo ang pumasok. Stoic reflection. Ang taong naghahanap ng pag-aproba ng lahat ay nawawalan ng lakas para maging totoo sa sarili. Kung gusto mong mag-focus sa sarili mo sa 2026, kailangan mong matutunang gumawa kahit walang sumusuporta, magpatuloy kahit walang pumapalakpak, at manahimik kahit gusto mong ipaliwanag ang sarili mo. Dahil ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa pagsangayon ng marami, kundi sa malinaw na konsensya kapag mag-isa ka na lang. Takot na mapag-isa sa sariling isipan. May dahilan kung bakit maraming tao ang laging may hawak na cellphone. May dahilan kung bakit ayaw nila ng katahimikan. May dahilan kung bakit kailangan laging may ingay. Hindi dahil bored sila, kundi dahil takot silang mapag-isa sa sarili nilang isip. Sa katahimikan, walang distraction, walang kausap, walang makakapagligtas sa'yo mula sa sarili mong tanong. At doon lumalabas ang mga bagay na matagal mo nang tinatakbuhan, mga pagkakamali, mga pangarap na hindi tinuloy, mga ugaling alam mong mali, mga sugat na hindi mo hinarap, kaya mas pinipili ng tao ang ingay. Mas madali ang scrolling kaysa ang pagharap sa konsensya. Sa Stoic na pananaw, ang taong hindi kayang umupo mag-isa sa katahimikan ay hindi pa handang mamuno sa sarili niya, dahil paano mo gagabayan ang buhay mo kung hindi mo kayang pakinggan ang sarili mong isip? At sa pananaw ng pananampalataya, ang katahimikan ay hindi kaaway. Doon nagiging malinaw ang puso. Doon nagsisimula ang tunay na pagsusuri ng sarili, ngunit ang katotohanan, ang katahimikan ay hindi agad mapayapa. Sa simula, ito ay mabigat, masakit, at minsan nakakatakot. Dahil pinipilit ka nitong harapin ang sarili mo nang walang palusot. Stoic reflection. Ang ingay ay hindi nagpapagaling. Ito ay nagtatago lamang ng sugat. Kung hindi mo kayang mapag-isa sa sarili mong isip, hindi ka rin makakapag-focus sa sarili mong direksyon. Dahil ang bawat sandali ng katahimikan ay tatakbuhan mo. Kaya sa taon na ito, kung seryoso kang mag-focus sa sarili mo, kailangan mong matutunan ng isang bihirang kakayahan, ang manatili sa katahimikan nang hindi tumatakas, hindi para saktan ang sarili, kundi para linisin ito, hindi para husgahan ang nakaraan, kundi para buuin ang hinaharap. Distraction is not the enemy, attachment is. Bakit ang katahimikan ang nauuna? Sa mundong puno ng ingay, ang tahimik ang kadalasang nauuna, hindi dahil mas mabilis siya, kundi dahil hindi siya humihinto para magpaliwanag. Ang maingay, laging may sinasabi, laging may pinapatunayan, laging may gustong ipakita. Ang tahimik ay gumagalaw. Habang ang iba ay abala sa pagkwento ng plano, ang tahimik ay abala sa pagbuo nito. Habang ang iba ay naghahanap ng papuri, ang tahimik ay naghahanap ng progreso. Hindi ito aksidente. Ito ay resulta ng disiplina. Kapag tahimik ka, hindi ka madaling madistract ng reaksyon ng iba. Walang pumupuri, kaya tuloy ka lang. Walang kumu-question, kaya hindi ka humihinto. Sa ganitong paraan, ang katahimikan ay nagiging kalamangan. Maraming tao ang nalilinlang sa ideya na ang pagiging vocal ay lakas. Pero sa totoo, madalas ito ay senyales ng kawalan ng katiyakan. Ang taong sigurado sa direksyon niya ay hindi kailangang ipaalam ito sa lahat. Ang taong may binubuong pundasyon ay hindi umaakyat sa bubong para ipagsigawan ito. Bakit ang maingay ay nauubos agad? Ang maingay, magang nauubos hindi dahil mahina,
kundi dahil maaga siyang naglalabas ng enerhiya. Sa bawat paliwanag, may nauubos. Sa bawat depensa, may nawawala. Sa bawat pagtatalo, may napuputol sa focus. Ang maingay ay palaging tumitingin sa reaksyon ng iba. At kapag naging negatibo ang reaksyon, bumabagal siya. Kapag walang reaksyon, nawawalan siya ng gana. Ito ang dahilan kung bakit maraming nagsisimula ng malakas pero kakaunti ang nakakarating sa dulo. Hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil hindi nila inalagaan ang enerhiya nila. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay energy conservation. Sa katahimikan, hindi ka nakikipag-compete sa opinyon ng iba, hindi ka nakikipagtagisan ng emosyon, at hindi ka nauubos sa pagpapaliwanag ng sarili mo. Tahimik pero malayo na. May mga taong akala mo ay walang ginagawa, pero kapag tumingin ka ulit, malayo na ang narating nila. Hindi mo sila narinig, hindi mo sila nakita. Dahil hindi sila humingi ng atensyon. Sa way stoic na pagtingin, ang tahimik ay hindi nawawala. Siya ay nag-iipon ng lakas, nag-iipon ng linaw, nag-iipon ng direksyon. At kapag dumating ang tamang oras, hindi niya kailangang magsalita ng mahaba, sapat na ang resulta. Bakit nakakaadik ang pagsasalita? At bakit mapanganib ito sa focus? May isang bagay na bihirang napag-uusapan. Ang sobrang pagsasalita ay nagbibigay ng pansamantalang kasiyahan. Kapag nagkukwento ka ng plano, kapag ipinapaliwanag mo ang ginagawa mo, kapag may nakikinig at sumasang-ayon, may lumalabas na dopamine sa utak. Ito ang parehong chemical na lumalabas kapag may nag-like sa post mo, may pumuri sa'yo, may nag-agree sa opinion mo, at dito nagiging mapanganib ang pagsasalita. Dahil bago mo pa man gawin ang trabaho, pakiramdam mo ay may nagawa ka na. Ito ang tinatawag sa psychology na false completion. Talking too much releases false completion. Kapag paulit-ulit mong kinukwento ang plano mo, unti-unting bumababa ang urgency na gawin ito. Bakit? Dahil ang utak mo ay nalinlang. Akala niya, tapos na ang laban. Ito ang dahilan kung bakit maraming nagsasabing, magbabago na ako. Maraming nagsasabing, this year seryoso na ako. Pero kakaunti ang tahimik na gumagawa. Ang maingay ay naubos na ang dopamine sa salita pa lang. Ang tahimik ay iniipon ang dopamine para sa aktwal na progreso. Sa stoic na lente, ang pagsasalita ay parang maagang pag-aani. Wala ka pang tinanim, pero inuubos mo na ang ani. Dopamine versus delayed gratification. Ang dopamine ay hindi masama. Pero kapag mali ang pinanggagalingan nito, ito ay nagiging hadlang sa disiplina. May dalawang uri ng kasiyahan, instant dopamine. Mula sa salita, papuri at reaksyon, delayed gratification. Mula sa tahimik na paggawa at pagtitiis, ang instant dopamine ay mabilis pero maikli. Ang delayed gratification ay mabagal pero malalim. Ang problema ng modernong tao ay hindi kakulangan sa kaalaman, kundi kawalan ng kakayahang maghintay. Gusto niya ng pakiramdam ng progreso kahit wala pang tunay na progreso. Kaya siya nagsasalita, kaya siya nagpo-post, kaya siya nag-e-explain. Ang katahimikan bilang mental training, kapag pinili mong manahimik, pinipigilan mo ang isang urge. At sa bawat urge na pinipigilan mo, lumalakas ang kakayahan mong mag-focus. Ang katahimikan ay hindi lang kawalan ng salita. Ito ay pagsasanay sa utak. Pagsasanay na huwag agad maglabas ng reward, huwag agad humingi ng validation, huwag agad magkwento. Sa simula, mahirap ito, parang may kulang. Parang may gusto kang ilabas. Pero iyon mismo ang punto. Ang taong kayang pigilan ang sarili sa pagsasalita ay mas kayang pigilan ang sarili sa distraction. Why the quiet win long term? Sa paglipas ng panahon, ang taong sanay sa delayed gratification ay nagiging matatag. Hindi siya umaasa sa motibasyon. Hindi siya umaasa sa papuri. Umaasa siya sa sistema. At dito nagsisimulang maghiwalay ang landas ng tao. Ang maingay, kailangan ng audience para gumalaw. Ang tahimik, gumagalaw kahit mag-isa. Why stoic reflection? Kapag masyado kang nagsasalita tungkol sa plano mo, pinabawasan mo ang lakas para tuparin ito. Ang katahimikan bilang karunungan at disiplina, may dahilan kung bakit ang mga pilosopo, mga leader, at mga taong may lalim ay hindi pala salita. Hindi dahil wala silang masasabi, kundi dahil pinipili nilang timbangin ang salita laban sa gawa. Si Marcus Aurelius ay may simpleng paalala,
Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Hindi niya sinabing ipaliwanag mo kung bakit ka mabuti. Hindi niya sinabing ipagtanggol ang sarili mo. Sinabi niya, maging ganun ka sa stoic na pananaw. Ang salita ay mababa ang halaga kapag hindi sinusuportahan ng gawa at ang sobra-sobrang paliwanag ay madalas senyalis ng kalituhan sa loob, katahimikan bilang disiplina ng karakter. Sa maraming tradisyon ng karunungan, relihiyoso man o pilosopikal, ang katahimikan ay itinuturing na anyo ng disiplina. Hindi ito simpleng pagiging tahimik. Ito ay pagpipigil. Pagpipigil na huwag agad tumugon, huwag agad mag-react, huwag agad ipaliwanag ang sarili. Ito ang ugat ng tinatawag na kagandahang asal. Bilang relihiyosong termino at bilang malalim na respeto sa sarili at sa sitwasyon, ang taong may magandang asal ay hindi nagpapakita ng lahat ng iniisip niya, hindi dahil may tinatago, kundi dahil marunong siyang maghintay. Ang gawa ay mas mabigat kaysa salita. May isang katotohanang pare-parehong kinikilala ng Stoicism at ng mga sinaunang aral ng buhay. Ang gawa ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ang salita, pwedeng magbago, pwedeng bawiin, pwedeng ipaliwanag. Pero ang gawa, may bigat, may ebidensya, may resulta. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong tunay na maaasahan ay hindi madalas magsalita tungkol sa sarili nila. Hinahayaan nilang ang kilos ang magsalita sa stoic na lente. Ang sobrang salita ay parang usok, marami, pero walang nahahawakan. Ang gawa ay parang bato, tahimik, pero may bigat, may kasabihan. The man who talks about the mountain has not yet climbed it. Ang umaakyat, humihingal, walang oras magsalita. Ang nasa ibaba, malakas ang boses. Maraming paliwanag, hindi ito insulto. Ito ay paalala. Kung nasaan ka man ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Umakyat ka ba o nagkukwento ka pa lang? Ang katahimikan ay hindi pagtatago. Ito ay paghahanda. Hindi ito kahinaan. Ito ay lakas na hindi pa ipinapakita. At sa panahong ito, ang hindi maingay, ang kadalasang handa. Social media fasting. May mga distraksyon na hindi mo kailangang labanan. Kailangan mo lang layuan. Isa sa pinakamalaking kumakain ng atensyon ng tao ngayon ay hindi trabaho, kundi ang walang tigil na pagtingin sa buhay ng iba. Hindi mo kailangan ng announcement para magpahinga. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka biglang tahimik. At hindi mo rin kailangang magpaalam kapag tahimik kang lumayo sa social media. Ang unang mararamdaman mo ay pagkailang, parang may kulang, parang may namimiss ka. Pero pagkatapos ng ilang araw, mapapansin mong bumabalik ang isang bagay na matagal mong nawala, focus. Hindi dahil gumaling ka agad, kundi dahil nabawasan ng ingay. Emotional detachment. Pagpili ng lalagyan ng emosyon. Ang emotional detachment ay hindi pagtakwil sa tao. Ito ay paglalagay ng hangganan sa emosyon. Hindi lahat ng problema ng iba ay kailangan mong pasanin. Hindi lahat ng reaksyon nila ay kailangan mong ayusin. Maraming tao ang nawawala ng direksyon, hindi dahil wala silang plano, kundi dahil ubos ang emosyon nila sa maling lugar. Kapag natutunan mong piliin kung saan mo ilalagay ang emosyon mo, nagiging mas malinaw ang isip. At kapag malinaw ang isip, mas madali ang mag-focus sa sarili. Letting people misunderstand you. Pagbitaw sa paliwanag, isa ito sa pinakamahirap na disiplina. Ang hindi ipagtanggol ang sarili mo. May mga pagkakataon na mali ang iniisip nila sa'yo. May mga kwento tungkol sa'yo na hindi mo binuo. At ang tanong ay hindi, paano ko ito lilinawin? Kundi, kailangan ko ba talaga itong linawin? Sa stoic na pananaw, ang pagpayag na hindi maintindihan ay senyales na hindi ka na umaasa sa opinyon. Hindi lahat ng maling akala ay kailangang itama. Ang ilan, kailangan lang hayaan, tahimik na buod ng topics. Ang pagputol ng distractions ay hindi palaging paggawa ng malalaking hakbang. Madalas ito ay pagtigil sa mga hindi kailangan. Mas kaunting exposure, mas kaunting emotional na involvement, mas kaunting paliwanag. At sa kakulangan ng ingay na iyon, nagkakaroon ng espasyo ang sarili. Deep insight. Hindi lahat ay karapat-dapat sa paliwanag. Isa sa pinakamahirap intindihin sa buhay ay ito. Not everyone deserves an explanation. Some only deserve distance. Hindi lahat ng tao ay kailangang maintindihan mo. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa oras mo. Hindi lahat ng tao ay kailangang payagan.
na maging bahagi ng proseso mo. Maraming tao ang nababahala kapag hindi nila nakukuha ang paliwanag. Maraming tao ang nagtatanong, bakit hindi mo sinasabi? Bakit hindi mo ipinaliwanag? Bakit naglayo ka? At doon pumapasok ang panganib. Ang utak mo ay naiipit sa kanilang opinyon. Ang puso mo ay napapawi ng kanilang expectation. Ang focus mo ay nawawala sa sarili mo. Ang tunay na lakas ay makilala kung sino ang karapat-dapat sa attention mo at sino ang karapat-dapat lamang sa distansya. Wise Stoic reflection. Tahimik man o maingay ang iba, hindi mo kailangan sagutin ang lahat. Hindi mo kailangan ipagtanggol ang sarili mo. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang dahilan ng bawat hakbang mo. Ang disiplina ay hindi sa pagsunod sa opinyon ng marami, kundi sa pagpili ng tamang lugar at tamang tao kung saan mo ilalagay ang enerhiya mo. Kapag naintindihan mo ito, nagiging malinaw. Ang ilang tao ay sadyang nasa labas ng iyong daan at ayos lang iyon. Practical examples. Paano putulin ang distractions ng hindi nagpapaliwanag? Sa puntong ito, hindi na abstract. Ito ay pang-araw-araw na aksyon na magbabalik ng focus sa sarili mo. Number 1. Hindi pag-reply agad. Kapag may mensahe o tanong, hindi mo kailangang sagutin ka agad. Hindi dahil ignore ka, kundi dahil pinipili mong kontrolin ang oras at enerhiya mo. Sa una, mahirap ito. May guilt, may pressure, pero sa bawat delay na kontrolado, natututo kang mag-prioritize ng sarili mong gawain, hindi ang kagustuhan ng iba. Wise Stoic insight. Ang hindi agad pagsagot ay hindi kawalan ng respeto. Ito ay respeto sa sarili mo. Number 2. Hindi pag-share ng plano. Hindi mo kailangang ipaalam sa lahat ang plano mo sa buhay. Hindi lahat ng opinyon ay mahalaga. Hindi lahat ng tao ay makakaintindi o susuporta. Kapag hindi mo ipinapaliwanag ang plano, nagiging malaya ka sa opinyon at emosyon ng iba. Nagiging malaya ka para tahimik na itayo ang sarili mo. Wise Stoic insight. Ang plano ay mas mabigat kapag gawa, hindi kapag ipinagpapaliwanag. Number 3. Hindi pag-justify ng boundaries. Kung may hangganan ka sa oras, space o emosyon, huwag mong ipaliwanag ang bawat desisyon mo. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa paliwanag. Ang ilan ay sadyang maiinis o hindi makakaintindi. Ang pag-justify ng boundaries ay pagbibigay ng access sa control ng iba sa sarili mong buhay. Ang tahimik na pagtatakda ng hangganan ay nagpapakita ng malasakit sa sarili at katatagan. Wise Stoic insight. Ang boundary na tahimik ay boundary na hindi natatalo. Buod ng practical execution. Pag hindi ka agad sumasagot, pinoprotektahan mo ang oras at focus mo. Pag hindi ka nagsha-share ng plano, pinapanatili mo ang control at privacy mo. Pag hindi ka nagpapaliwanag ng sarili, pinapalakas mo ang sarili at integridad mo. Sa bawat simpleng hakbang, unti-unti mong pinapalaya ang sarili mo mula sa ingay, opinion at expectations ng iba. At kapag natutunan mo ito, makikita mo na ang tahimik na pagputol ng distractions ay mas mabigat kaysa kahit anong paliwanag. 5 pang-araw-araw na sistema para mag-focus sa sarili. Number 1. Morning silence. Simulan ang araw sa katahimikan bago pa gumising ang mundo, bago pa pumasok ang ingay ng mensahe, balita at opinyon ng iba. May isang sandali na tahimik ang lahat. Iyon ang sandaling madalas sinasayang ng tao. Maraming tao ang gumigising at agad hinahayaan ang mundo na pumasok sa isip nila. Pagkagising pa lang, cellphone agad, notification agad, problema ng iba agad. At bago pa man sila makapag-isip para sa sarili nila, ang direksyon ng araw nila ay nadikta na ng panlabas na ingay. Sa Stoic na pananaw, ang umaga ay hindi para sa reaksyon, ito ay para sa intensyon. Ang morning silence ay hindi lang simpleng katahimikan. Ito ay pag-angkin ng isip bago ito angkinin ng mundo. Ano ang morning silence? Hindi ito kailangang mahaba, hindi ito kailangang komplikado, at hindi rin ito kailangang ipaalam sa iba. Ito ay sandaling walang cellphone, walang scroll, walang usapan, walang agenda ng ibang tao, maaaring 5 minuto. Maaaring 10, ang mahalaga ay ikaw ang unang kausap ng sarili mo sa araw na iyon. Sa katahimikang ito, hindi mo hinahanap ang sagot sa lahat ng bagay. Hinahanap mo lang ang linaw. Bakit ito mahalaga? Dahil kung ang unang stimulus ng araw mo ay galing sa labas, ang buong araw mo ay magiging reaksyon. Pero kung ang unang sandali ng araw mo ay katahimikan, mas nagiging kalmado ang pagdedesisyon mo. Sa Stoic na pagtingin,
Ang isip na nagsisimula sa katahimikan ay mas mahirap iligaw sa buong maghapon. Paano ito gawing practical? Hindi mo kailangan mag-meditate ng matagal. Hindi mo kailangan magdasal ng mahaba. Hindi mo kailangan ng ritual. Simple lang. Umupo o tumayo sa tahimik na lugar, huminga ng mabagal. Tanungin ang sarili, ano ang pinakamahalagang bagay na dapat kong ingatan ngayon? Yun lang. Hindi mo hinahabol ang motibasyon. Hinahabol mo ang kamalayan. Tahimik na paalala, ang morning silence ay unang anchor ng disiplina. Kung hindi mo kayang maglaan ng ilang minuto para sa sarili mo sa umaga, mahirap asahan na kaya mong mag-focus. Kapag magulo na ang mundo, ang taong tahimik sa umaga ay mas handang harapin ang ingay ng araw. Number 2. Physical discipline. Katawan bilang unang pagsunod. Maraming tao ang naghihintay muna ng lakas ng loob bago kumilos. Gusto muna nilang makaramdam bago sila sumunod. Pero sa Stoic na pananaw, baligtad ang proseso. Una ang kilos, sumusunod lang ang pakiramdam. Ang physical discipline ay hindi tungkol sa itsura ng katawan. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa sarili mo na kaya mong sumunod kahit walang gana. Bakit katawan ang unang dinidisiplina? Dahil ang katawan ang pinakadiretsong kausap ng disiplina. Hindi ito nakikipagtalo. Hindi ito nag-iisip ng dahilan. Sumusunod lang. Kapag natutunan mong igalaw ang katawan mo, kahit tinatamad ka, unti-unti mong tinuturuan ang isip mo na hindi siya ang boss. Sa wise Stoic na pagtingin, ang taong kayang kontrolin ang katawan niya ay mas kayang kontrolin ang emosyon niya. Ano ang physical discipline? Hindi ito kailangang mabigat. Hindi ito kailangang perpekto. Kailangan lang consistent. Maaring push-up sa umaga, paglalakad, pagtakbo, stretching. Basic strength routine. Ang mahalaga ay may araw-araw na pagsunod. Hindi mo tinatanong ang sarili mo kung motivated ka o hindi. Ginagawa mo dahil ito ang sistema. Ano ang binubuo nito sa'yo? Una, self-trust. Dahil ginagawa mo ang sinabi mong gagawin mo. Pangalawa, resilience. Dahil natututo kang gumalaw kahit mahirap. Pangatlo, focus. Dahil ang katawan na gumagalaw ay naglilinis ng isip. Ang taong walang physical discipline ay madaling madala ng emosyon. Ang taong may disiplina sa katawan ay mas kalmado sa pressure. Tahimik na practice. Kapag tinatamad ka, huwag mo nang kausapin ang sarili mo. Huwag ka nang makipagdebate. Gumalaw ka lang. Kahit kaunti, kahit mabagal, basta tuloy-tuloy sa bawat galaw. May binubuo kang karakter sa sarili mo. May kasabihan ang Stoic na ang disiplina sa katawan ay tahimik na kasunduan sa mas matatag na bersyon ng sarili mo. Number 3. One deep work session. Ang deep work ay hindi lang tungkol sa pagtatrabaho ng matagal. Ito ay tungkol sa pagharap sa isang mahalagang gawain. Nang buo ang loob at isip, walang hati, walang sabit, walang takas. Karamihan sa tao ay abala buong araw, pero wala namang tunay na natatapos. Maraming galaw, kaunting bunga, ito ang kaaway ng pagkatao, busyness without direction. Ang isang deep work session araw-araw ay parang pag-ukit sa bato. Hindi mabilis, hindi maingay, pero permanente. Hindi mo kailangan ng 8 oras. Kailangan mo ng isang malinaw na oras na banal sa distraksyon. Isang oras na hindi mo ibinebenta sa notifications, emosyon o opinyon ng iba. Kapag natuto kang pumasok sa lalim, kahit isang beses sa isang araw, unti-unting tumitibay ang iyong pagkakakilanlan. Nagiging malinaw kung sino ka at ano ang ginagawa mo rito. Sa psychology, ang utak ng tao ay likas na naghahanap ng dopamine hits, mga maliliit na gantimpala, scroll, chat, reply, like, pero ang deep work ay gumagamit ng delayed gratification. Walang instant reward, walang papuri habang ginagawa. May katahimikan. Minsan may hirap. Kapag tinuruan mo ang utak mo na manatili sa hirap, pinapalitan mo ang pagiging impulsive ng pagiging intentional. At may isang tahimik na katotohanan dito, ang focus ay muscle. Kung hindi mo ito ginagamit, humihina. Kung ginagamit mo araw-araw, tumitibay. Si Marcus Aurelius ay hindi nagsusulat para magmukhang matalino. Isinusulat niya ang meditations bilang pribadong disiplina. Isang uri ng deep work sa isip. Ang Stoic ay hindi naghihintay ng inspirasyon. Ginagawa niya ang tungkulin kahit walang gana. Sa Stoicism, ang deep work ay anyo ng virtue, paggalang sa oras, sa kakayahan, at sa responsibilidad na ibinigay sa iyo ng buhay. Hindi lahat ng gawain ay pantay.
Ang matalinong tao ay pumipili ng isang mahalagang bagay at ibinubuhos doon ang sarili. Ang gawain na ginawa ng buo ang loob kahit walang nakakita ay mas mabigat kaysa sa maraming gawain na ginawa para lamang mapansin. May tahimik na paalala rito, ang kalidad ng gawa ay nakaugat sa kalidad ng presensya. Kapag gumagawa ka ng walang hati ang isip, pinaparangalan mo ang oras na ibinigay sa iyo at pinaparangalan mo rin ang magiging ikaw sa hinaharap. Number 4. Minimal speech. Ang minimal speech ay hindi pagiging mahiyain. Hindi rin ito pagiging malamig o suplado. Ito ay disiplina sa bibig. Isang sinadyang pagpili na huwag magsalita hanggat hindi kailangan. Maraming tao ang nagsasalita para punuin ang katahimikan. Ang ilan ay nagsasalita para patunayan ang sarili. Ang iba nagsasalita para humingi ng pag-aproba. Pero ang taong marunong magtipid ng salita ay hindi natatakot sa katahimikan. Alam niyang ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay control. Kapag kaunti ang salita mo, mas kaunti ang pagkakamaling kailangan mong itama. Mas kaunti ang paliwanag na kailangan mong ibigay. Mas kaunti ang emosyon na nailalabas nang hindi sinasadya. Sa psychology, bawat salitang binibitawan mo ay may cognitive cost. Kapag nagsasalita ka ng sobra, nauubos ang mental energy na dapat ay para sa desisyon at focus. May isa pang tahimik na bitag, talking creates false clarity. Pakiramdam mo ay may nagawa ka na, pero sa totoo lang, nagsalita ka lang. Ito ang dahilan kung bakit ang sobrang paliwanag ay madalas nauuwi sa pagsisisi. Ang utak ay naglabas ng tensyon sa pamamagitan ng salita kahit wala pang tunay na aksyon. Ang minimal speech ay nagsasanay sa utak na una ang pag-iisip, huli ang pagsasalita. Stoic wisdom. Para sa mga Stoic, ang salita ay dapat sumunod sa logos, katwiran, hindi emotion. Si Epictetus ay nagpaalala, we have 2 ears and 1 mouth, so that we can listen twice as much as we speak. Ang Stoic ay hindi nakikipagdebate para manalo. Hindi rin siya nagpapaliwanag para maprotektahan ang ego. Nagsasalita lamang siya kapag may silbi. Nagsasalita kapag ang salita ay magdadagdag ng linaw, hindi ingay. Sa Stoicism, ang kontrol sa dila ay tanda ng inner order. Sa maraming tradisyon ng karunungan, ang dila ay itinuturing na isa sa pinakamahirap disiplinahin. May prinsipyo rito na madaling maunawaan ng lahat. Hindi lahat ng totoo ay kailangang sabihin at hindi lahat ng sinasabi ay makabubuti. Ang katahimikan ay kabutihan, isang anyo ng paggalang sa sarili, paggalang sa oras, at paggalang sa bigat ng salita. Kapag kaunti ang salita mo, mas nagiging mahalaga ang bawat bitaw at kapag nagsalita ka, pinakikinggan ka. Number 5. Night self-audit. Ang gabi ay hindi para sa pagtakas, ito ay para sa pagbabalik bago matulog. Kapag wala ng audience, wala ng papel na ginagampanan, doon ka humaharap sa sarili mo. Ang night self-audit ay hindi self-blame. Hindi rin ito pag-iyak sa mga pagkukulang. Ito ay tahimik na pagtingin sa buong araw kung saan ka naging maayos, kung saan ka nadala ng emosyon, at kung saan ka maaaring bumuti bukas. Ang taong hindi nag-audit ng sarili ay inuulit ang parehong araw ng iba-ibang petsa lang. Para sa mga Stoic, ang araw ay parang ehersisyo. Kailangan itong suriin pagkatapos. Si Seneca ay may ganitong gawain. Bago matulog, tinatanong niya ang sarili niya, ano ang nagawa kong tama? Saan ako nagkamali? Ano ang maari kong itama bukas? Hindi ito para parusahan ang sarili, kundi para linisin ang isip bago matulog. Ang malinaw na konsensya ay mas mabuting unan kaysa sa pagod na katawan. Ito ay pagsusuri ng sarili bago kahusgahan ng iba. Madali itong maunawaan. Ang taong marunong managot sa sarili ay bihirang masira ng mundo. Ang gabi ay oras ng pagpapakumbaba. Pagkilala na hindi ka perpekto, pero handa kang ayusin ang sarili. Hindi mo kailangang i-broadcast ang pagbabago. Sapat na alam mo kung saan ka tatayo bukas. Paano ito gawin? Bago matulog, sagutin sa isip o isulat ang isang bagay na nagawa mong tama, isang pagkukulang na ayusin mo bukas, isang bagay na ipagpapasalamat mo. Huwag gawing mahaba, huwag gawing emotional. Gawin itong tapat kapag may nagawa kang mali. Tanggapin mo, huwag ikwento. Kapag may nagawa kang tama, tandaan mo, huwag ipagmayabang. Ang araw ay hinuhubog ng ginagawa mo, pero ang karakter ay hinuhubog ng kung paano mo hinaharap ang sarili mo sa gabi. At kapag natuto kang mag-audit ng tahimik, unti-unting tumitigil ang pangangailangan
na ipaliwanag ang sarili mo sa mundo. Bakit kinamumuhian ng iba ang paglago mo? Tahimik pero diretso, kapag nagsimula kang mag-focus sa sarili mo, may mapapansin kang kakaiba. Hindi lahat sasaya, hindi lahat susuporta. At ang ilan biglang babaliktad, hindi dahil masama ang paglago, kundi dahil may naaapakan itong hindi mo sinasadya. Una, crab mentality. Kapag ang pag-angat mo ay paalala ng kanilang hindi paggalaw, may mga taong komportable ka lang, habang pareho kayong nasa ilalim. Kapag umangat ka, hindi mo sila iniwan, pero naalala nila ang sarili nilang hindi gumalaw. Ang crab mentality ay hindi laging galit. Minsan ito ay biro, minsan tahimik na pangungutya, minsan tanong na may halong duda. Bakit ka nagiging seryoso masyado? Parang iba ka na. Hindi nila sinasabing na-insecure ako, pero iyon ang laman ng damdamin. Pangalawa, emotional manipulation. Kapag ginamit ang damdamin para pigilan ka, kapag hindi ka na madaling makuha, may susubok na ibalik ka sa dati. Hindi sa utos, kundi sa emosyon. Magtatampo, magpaparamdam ng lungkot, magpapagilty. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil sanay silang may access sa iyo. At kapag binawasan mo ang access na iyon, pakiramdam nila ay inabando na sila. Kahit ang totoo, inaayos mo lang ang sarili mo. Pangatlo, guilt tactics. Kapag ginawang kasalanan ang pagiging maayos mo, ito ang pinakadelikado. Kapag sinabi nila, nagbago ka na, hindi ka na tulad ng dati, hindi ka na marunong makisama. Pero ang totoong ibig sabihin, hindi ka na madaling kontrolin. Ginagawa nilang kasalanan ang boundaries mo. Ginagawa nilang yabang ang katahimikan mo. Ginagawa nilang pagmamataas ang disiplina mo. Hindi dahil mali ka, kundi dahil hindi na sila ang sentro ng oras at enerhiya mo. Why Stoic Insight? Ang paglago mo ay salamin at hindi lahat handang makita ang sarili nilang kakulangan, kaya huwag kang magtaka kung ang tahimik mong pag-usad ay magdulot ng ingay sa iba. May kasabihan, some people don't hate your growth. They hate what it reminds them of. Stoic truth. Their reaction is not your responsibility. Tahimik pero matibay. Isa ito sa pinakamahirap tanggapin, lalo na kung sanay kang maging people pleaser. Hindi mo hawak ang nararamdaman ng iba. Hindi mo kontrolado ang interpretasyon nila. At lalong hindi mo obligasyon na ipaliwanag ang bawat hakbang mo. Sa Stoicism, malinaw ang linya, may kontrol ka sa kilos at prinsipyo mo. Wala kang kontrol sa reaksyon ng iba. Kapag nilabag mo ang linya na ito, doon nagsisimula ang pagod, guilt at pagkalito, ang maling pananagutan. Maraming tao ang nabubuhay na parang ganito. Kung nasaktan sila, kasalanan ko. Kung nagalit sila, kailangan kong ayusin. Kung nalungkot sila, kailangan kong bumawi. Pero ang Stoic ay may ibang tanong. Tama ba ang ginawa ko ayon sa prinsipyo? Malinis ba ang intensyon ko? Hindi ba ako nanakit ng sinasadya? Kung oo ang sagot, tapos na ang usapin. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang maging komportable ang iba. Sa paglago mo, Epictetus, at ang hangganan ng responsibilidad, sinabi ni Epictetus, if anyone tells you that a certain person speaks ill of you, do not make excuses about what is said of you, but answer, he was ignorant of my other faults, else he would not have mentioned these alone. Ibig sabihin, hindi mo kailangang depensahan ang sarili mo sa opinyon ng hindi naman nakakakita ng buong katotohanan. Ang reaksyon nila ay produkto ng insecurity.